Magandang umaga po. Happy birthday, Kuya Tonyo. Kaya pala siya naka-red. Yes. Okay? Salamat sa Panginoon na ang hindi lumingit ng araw ngayon, no? Kasi ilang days na hindi natin naramdaman ang kanyang pagsilip. Ngayon ay napakainit sana. Diretso na yan, magamat may bantana naman daw ng isa pang bagyo. Si Quinta. Bagyong Quinta, 5 speed yun. Kaya malamang mabilis, malakas yung bagyo na yan. Ano? Hindi natin masabi. Pero, lagi naman po tayong iniingatan ng Panginoon. Maraming salamat sa kanyang katapatan. Okay? October 25, last Sunday ng ating buwan ng October. Sunod na Sunday, November 1, ano? Buti na lang, sarado yung mga sementeryo. Okay. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay matatagpuan sa aklat ng mga awit. At ito po ay, ang awit po ay binubuo ng mga iba't ibang tema, tema ng kagalaan o mga pagdiriwang. At may mga kasama rin ito ng patungkol sa mga kapighatian, lungkot, hirap. At ang halos lahat ng mga tula o awitin o mga panalangin sa aklat ng awit ay isinulat ni Haring David. No? At ating pong mag-aaralan yung chapter 23. Itong chapter 23 po ay talagang ito yung pinakasikat na kabanata sa aklat ng mga awit. Ito yung kahit sino ginagamit ito at madalas natin naririnig ito sa patay. Pag may service sa patay at saka sa oras o araw ng libing, binabasa ang mga talata na ito. Okay? Basahin po natin sa Psalm 23. Hiningi ko po na tayong lahat ay tumayo sa pagbasa bilang pagbigay galang at pagpahalaga sa salita ng Panginoon. Basahin po natin ang sabay-sabay. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Papuri sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita at manalangin po tayo. Dakilang Diyos, amang banal, muli ang aming papuri at salamat at pagsamba ay sa inyo po lamang. Sa oras na ito, ang aming panalangin, kayo pong magbigay sa amin ng kaunawaan para sa pag-aaral namin ng inyong mga salita at gayon din gabay at patnubay ang aking hinihingi bilang inyong lingkod na gagamitin sa paghahatid nito sa aking mga kapatid. Lahat po kami, Panginoon, ang panalangin namin na sa buong oras na ito, walang ibang maitanghal, kundi kayo lamang po. Papuri at pasasalamat ay binabalik po namin alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mari na po tayo maupo. Sa Tagalog po ang sabi, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pangalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapala ay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay.
at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Okay, yun po sa Tagalog, no? Sabi ko nga, ang tema po nito ay iba't iba. Itong aklat ng mga awit. Hindi ko pa nabasa ang buong aklat ng mga awit, pero marami din naman dito ay nabasa ko na at dahil nga ang mga karamihan sa tema nito ay celebration, joy, and yung mga dark moments sa buhay ni Haring David. Andito yung mga times na siya'y gustong-gustong patayin ni Haring Saul, no? Okay. So, si Haring David po, bago pa siya maging hari, bago pa niya kalabanin si Goliath, doon natin po siya nakilala nung bata tayo, di ba? Yung bata na natalo yung higante sa pamamagitan ng tirador. Oh? Okay. At itong bago niya labanan si Goliath, siya yung pinakabata sa pamilya, kaya sa kultura nila siya yung pastol, siya yung mga ngalaga. At sa kanyang pagmamalasakit, pagmamahal sa kanyang mga tupa, sabi niya nga doon kay Haring Saul, bago niya sagupahin si Goliath, nagawa niyang patayin ang mga banta sa kanyang mga tupa. Ito yung mga oso at mga leon. Okay? At sanay na sanay po siya, si Haring David, sa pagiging pastol. Kaya dito, sa kanyang binahaging awit o panalangin dito sa chapter 23 ng Psalms, ito'y parang larawan kung paano niyang inilarawan yung kanyang sarili bilang siya yung tupa na inaalagaan ng pastol. Walang iba kundi ang Diyos. Kanino siya nakadepende? Sa Diyos lang. Ang relasyon kasi ng tupa, ang mga ngalaga lang dyan at mag-iingat, walang iba kundi ang kanyang pastol, no? Ang kanyang ang tanging pag-asa niya ay nasa kanyang pastol. Pagkain, inumin, gabay, at pag-iingat. So, dito sa kabanata na ito, pinapakita ni Haring David yung ginagawa o anong mayroon siya sa kanyang relasyon sa kanyang pastol. Okay, tingnan po natin yung unang slide. Bagamat yun at yun din yung mga slide ko, highlight muna po natin yung first part. Kung saan nilarawan ni David ang Diyos bilang kanyang pastol. The Lord is my shepherd. Nga. Malinaw naman na po yun. Ganun ka-personal yung kanyang relasyon sa Diyos. My shepherd. Aking pastol. I shall not be in want. Hindi na ako magkukulang pa. Kasi dahil sa puso ni David, alam niya dahil sa kanyang pagtitiwala, dahil sa kanyang relasyon sa kanyang pastol o sa kanyang Diyos, sapat ang provisions ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi tayo nangangako ng kayamanan dito. Wala po tayong itinuturong material blessings. Kundi sa kanilang relasyon, alam ni David, ang katapatan ng Diyos ay sapat sa kanyang buhay. Kaya nga, I shall not be in want. Nararamdaman niya ang absolute contentment, which is talagang sa isang tao, napakahirap na sasabihin, ako'y kontento na. Ngunit salamat dahil ang lahat ng sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus ay may kakontentuhan. Okay? He makes me lie down in green pastures and leads me beside quiet waters. Sabi, napanood akong video, yung daw sa Israel, hindi talaga berde, lahat. Actually, pagka pinagala yung mga tupa, pag tinignan mo sa distansya, parang brown lang yung mga gilid ng kabundukan, pero ang dami-daming damo. Ang daming makakain ng mga tupa doon. Hindi lang halata. Pero pag malapitan, yung mga singit-singit doon, yun yung pastulan o yung green pastures. Yun sa physical po, ano? At gayon din naman sa quiet waters, dinadala pala ng pastol ang kanyang tupa, hindi sa malapit sa ilog, hindi sa mga rumaragasa, hindi sa float, ano ba tawag dito? Sa ilog, yung dumadaling ng
Sa ano lang pala niya dinadala ang kanyang mga pastol kasi dahil, kanyang mga tupa dahil nga ganun yung kanilang katangian. Hindi sila matalinong hayop. Kaya pag sila ay napunta dun sa, maaaring sa ilog na may dumadali ng tubig, matatangay sila. Kaya, siyempre, alam ni pastol ang kanyang gagawin para sa kabutihan ng kanyang tupa. Kaya dinadala siya sa payapang tubig. Still and quiet waters, no? Doon siya dinadala. May babalik naman po tayo kay David. Si Haring David, sabi ko nga sa aklat ng mga awit, inihayag niya doon yung kanyang mga paghihirap, yung mga kanyang kalungkutan. Pero, kung paanong nasisiyahan ng tupa na dinadala siya ng kanyang pastol doon sa green pastures, gayon din ang puso ni David. Dahil sa Diyos, sa kabila ng mga hirap, problema, at takot, lungkot na kanyang pinagdaanan, he still finds green pasture sa presensya ng Diyos, sa presensya ng kanyang pastol. Alam niya kung saan siya dalhin, doon ang luntiang pastulan. Okay? Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Ano po yung mga sa atin po, yung mga valley of shadow of death, or doon man sa mga tupa yung mga bahagi ng kabundukan kung saan medyo delikado ang kanilang lagay. Panatag sila. Hindi sila ganun ka-aware sa dangers. As long as nandyan yung kanilang pastol, alam nila yung pastol nila ang mag-iingat sa kanila. Gayun din po si David. Lumakad man ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot. Dahil you are with me. Dahil kasama kita. I will not be afraid, sabi ni David. Ito po yung magandang assurance sa atin. May pinangako ng Diyos na I am with you, I will be with you, I am always with you. Yung presensya po ng Diyos ay sapat para makaramdam tayo ng kapanatagan sa ating buhay. Normal na makaramdam ng takot. Pero iba pa rin po kung sa buhay mo na alam mo ang Diyos na nangako, ang sinabi niya sasamahan kita, ang sinabi niya kasama mo ako, mapagkakatiwalaan po natin siya. Kaya si David ay nilarawan ng kanyang sarili bilang pastol, mangmang na pastol, walang kamuwang sobrang inosente. Kahit nandiyan ang panganib, hindi niya nasesense yan. Diba? Kaya nga merong wolf na nagbabalat kayong parang tupa kasi hindi nila nasesense yung trouble. Nakadepende. Total dependence sa kanilang pastol. Ito ang gusto ituro ni David sa atin. Na magkaroon tayo ng total dependence sa Diyos. Anumang aspeto yan. Kaya nga dito, pagkain, inumin, even the faces of danger. Nakadepende siya doon sa presensya ng kanyang pastor. Your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo yung baston ng pastol, may hook. Kasi pag yung isang pastol may ginawawag na lilito ng landa, makatakin niya. Cool, balik sa grupo. No? Si David, ang kanyang paglalarawan dito sa rod at saka sa staff o sa tungkod ng kanyang pastol, nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. May sandata yung pastol na mag-iingat sa kanya. Siyempre, ginagamit din ito ng pastol bilang guide kung saan siya dadalhin. No? Your rod and your staff, they comfort me. Si David, ang rod and staff ng Diyos ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nangakong sasamahan siya sa lahat ng oras. Ang pastol, ang hawak niya, ang rod and staff, ang tungkod, ang Diyos, ang pastol ni David, ay ang makapangyarihang Diyos na nasa kanya ang lahat. Okay?
Doon sa second part ng Psalm 23, doon sa unang part, nilarawan ni David ang Diyos bilang pastol na nag-aalaga ng tupa. Dito naman sa second part, siya naman yung host. Alam po natin mga kapatid, pagdating sa hospitality, hindi tayo ang number one mga Pilipino. Ang mga Israelita. Sa kanila, mapadaan ka lang. Tumuloy po kayo sa aming tahanan. Magkakatayan ng kung ano man meron sila para pakainin ang kanilang bisita. At dito, nilarawan ni David ang Diyos bilang host ng banquet. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup overflows. Ganun po katindi yung pag-iingat or pangangalaga ng host nung handaan doon sa kanyang mga bisita. Kultura po nila, ilalangisan yung ulo. Sama na po doon yung paghuhugas ng paa, ng alipin, para doon sa kanyang mga panahon. Kung maalala po natin, pag binasa natin, halimbawa sa panahon nila Abraham, no? Panahon nila Lot, pag may bisita sila, talagang gano'n na lang ang kanilang pagpupursige na ma-please nila yung bisita nila, kahit hindi nila kilala. No? Dito, sa paglalarawan ni David sa Diyos bilang host, ay nag-uumapaw yung kanyang mga pagpapala. Last Thursday, yung devotion natin sa prayer meeting na patungkol sa kalagayan natin. Sobrang blessed tayo dahil sa ating Panginoon. Dito, my cup overflows. Surely, goodness and love will follow me all the days of my life. Goodness and love will follow. Sa ibang salin daw po, mas malalim yung follow. Hindi lang basta nakasunod sa likod. Talagang pursuit. Talagang masigasig na pagsunod. Pero dito, sinabi ni David, anong sumusunod sa kanya? Goodness and love. Kasi nga, sino ba ang kanyang gabay? Walang iba kundi ang Diyos. And syempre, the ultimate prize, yan po tayo lahat nag-look forward eh. I will dwell in the house of the Lord forever. This the greatest hope we have is to live or to dwell in the house of the Lord. No? Titignan natin itong buong kabanata na ito. Ang ganda ng paglalarawan ni David sa kung anong mayroon siya sa kanyang relasyon sa Panginoon. No? Pero din dito sa mga talata na ito, sa buong kabanata na ito, may tatlong problema po na inilagay si David. Pero sa kabila ng tatlong problema na yun, dahil nga sa presensya ng Diyos sa kanyang buhay, andun na rin po yung kasagutan sa mga problema. Hanggang sa panahon na ito, ito po yung mga problema. Next slide. I shall not be in want. People are always wanting. Sabi ko nga, ang mga tao, hindi na kontento yan. Kahit meron na siya, he strive for more. Tama? No? Pero dahil nga ang Diyos, ang kanyang pastol, alam niyang sapat ang biyaya ng Diyos, hindi ako makukulang. Number 1. Number 2, He restores my soul. Ano ba yung problema? Tayo po dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos. Yung binasa ko kanina sa Roma. Kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit, dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus, we are restored not just as friends of God, but we are given the right to be children of God. Number 2, kasalanan po. Una, walang kakontentuhan. Pangalawa, kasalanan. Pangatlo, takot sa kamatayan. So, sino bang hindi takot mamatay?
Kahit sinong tanongin mo, ayaw pang mamatay. Bagamat alam mo may katiyakan ka na kahinat na ng iyong kaluluwa, pero ayaw pa natin mamatay. Kaya lang, sa katotohanan nito, kahit ayaw pa natin mamatay, hindi po natin hawak ang ating buhay. People live 100 years, but some only minutes. Yung iba, ang lakas-lakas tignan physically, pero magugulat ka na lang, kinabukasan, wala na pala siya. This is true to all mankind. Lahat po ay takot mamatay. Pero si David, sabi niya nga, dahil sa pangako ng Diyos na I am with you, I will fear no evil. Yung nauna dyan eh. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Pangatlo. Hindi ko alam sa Tagalog yung kakulangan sa pagiging kontento eh. Discontentment, sin, and fear. Ayun yung malalaking problema. Pero, yung discontentment, only God. Sa puso po natin, kung wala kang relasyon sa Diyos, may space dyan, may empty space sa puso mo, na tanging Diyos lang ang makapupuno. Only God can fill that empty space in your heart. When it comes to restoration, it is the cross of Jesus Christ. Yung kanyang kamatayan dun sa krus. Ang naging tanging katanggap-tanggap upang tayong mga kaaway ng Diyos ay mapanumbalik. And death. Dahil sa kasalanan. For the wages of sin is death. Sa Old Testament, dahil sa kasalanan nyo, kayo'y mamamatay. So these three sins, or these three problems, hindi nasusolusyonan ng anuman dito sa mundo. Sabi ko nga, technology, ang daming nagagawang paraan sa atin. Tama. Technology, sa buhay natin, ang daming na nabago. Science, yung mga discoveries ng science, luna sa karamdaman, ganito, ganyan. Pero itong tatlo na ito, kahit anong mangyari, hundreds of years na ang lumipas, hindi kayang solusyonan ng siyensya. Hindi kayang tulungan ng teknolohiya. Diba yung mga pasyente sa ospital pag sinabi naka-respirator na? Technology na lang yung bumubuhay pero it will not prevent na malagot ang hininga ng isang tao. Pero, merong sagot. It is Jesus Christ. He has the solution to the fear of death. He has the solution to sin. And He has the solution to discontentment. Jesus is the answer. At itong buong chapter na ito ay naisa buhay ito. Kailan? Nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Next slide. Sabi dun sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. Who's talking here? Jesus Christ is the one talking here. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Sa Tagalog, ang mabuting pastol ay niaalay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Gayon yung pagmamahal ng Diyos. Inilalarawan tayong mga tupa at siya yung mabuting pastol na inialay niya yung kanyang buhay niya para sa atin. Ito'y nangyari 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo. Napako ang ating Panginoong Hesus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Tubusin tayo sa tiyak na kapahamakan. He died. He was buried. But He came to life. He was resurrected on the third day. This is the best news that we can ever hear. Sa buong buhay natin, wala nang pinakamabuting balita na maririnig tayo, kundi ang mabuting balita ng kaligtasan dahil sa ating Panginoong Hesus. Sa Kanyang biyaya sa atin. No? Tanging ang pagmamahal lamang ng Diyos
Tanging ang Diyos lamang ang katugunan sa lahat ng ito. So, bilang pagtatapos, tayong mga tao, alam natin yung ating sitwasyon. Makasalanan tayo. Madalas umaasa tayo sa ating sarili. Tama. Pero hindi po natin kayang tulungan ang ating sarili. Kahit yung ating mga kapwa, hindi tayo talaga kayang tulungan. Gayahin natin si David na ang kanyang mga pangangailangan, food, water, guidance, protection, lahat yan ay ibinigay niya sa kanyang pastol. Walang iba, kundi ang Diyos. Ganon din tayo sa buhay natin. We have the Good Shepherd. He already did the unthinkable. Binayaran niya yung ating mga kasalanan. We must be truly dependent on God, just like David, just like how a sheep relies on his shepherd. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos naman namin, salamat po sa oras na ito. Salamat sa mga talata na nilalaman ay 23 kabanata ng aklat na ito. Salamat po sa paglalarawan ni David sa kanyang sarili na bilang tupa katulad namin. Pag nilalarawan niya kung gaano kadakila ang pastol na nag-alaga sa kanya, at gayon din po sa amin. Walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Nawa Panginoon, ang mensahe ito ay tumimo sa aming mga puso. Makaramdam kami ng kapanatagan. Hindi dahil sa aming mga kakayanan, hindi dahil sa aming mga nagagawa, kundi dahil sa inyong biyaya. Panginoon, maraming salamat po. Dahil kayo po ang gumawa ng paraan. Kayo po ang nagligtas sa amin. At gayon din sa mga darating pang panahon ng aming buhay. Kayo lamang po ang tutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Kayong nag-iingat, kayong gumagabay at pumapakinggan. Maraming salamat po, Ama. Papuri at pasasalamat ay binabalik po namin sa inyo. Sa lahat ng aming mga panalangin, nawa ay kalooban niyo lamang ang masunod. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gandang araw po.